What is worship? Is it a song we sing, a moment we feel, or a ritual we repeat? Or is it something more? Worship is not just a sound, it's Christ forming within us. It's not just personal, but a people gathered, united, transformed. It's not empty routines, but a living devotion. Worship is not just responding to the call, it's us becoming more like Him. Because worship doesn't stop when the music fades. It shapes how we live, how we love, how we witness. When we gather, we don't just shape worship. Worship shapes us. Lord, yun po yung prayer number. Give us the grace so that we can say, we can surrender everything to you. Lord, bless the preaching of your word today. Holy Spirit, we acknowledge your presence. Touch our hearts, Lord. Reveal to us things na mga kailangan namin baguhin sa buhay namin so that when we get out of here, Lord, when we are sent off, Lord, we will carry out your word and your mission towards the world. In Jesus' name we pray. Amen. Please remain standing as we read our scripture today. So if you could open your Bibles or swipe it with me on your apps. Hebrews chapter 10, 19 to 25. So sabay-sabay po nating basahin. Hebrews chapter 10, verse 19 to 25. Nandun na po kayo. Read it together. It says there, therefore, brothers, since we have confidence to enter the holy places by the blood of Jesus, by the new and living way opened for us through the curtain that is through his flesh. And since we have a great high priest over the house of God, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, with our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. Let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together as in the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. That is the word of the Lord. You can now take your seats. To introduce our speaker today, so hindi po siya guest speaker dahil we as Victory are one family. So we invited him to speak today. Actually, matagal ko na po siyang ini-invite. Matagal po talaga sa show business, mahirap i-book. So 1 year in the making po itong invitation ko. Ganun from but Pastor Sunny is a seasoned pastor, leadership mentor, and emotional intelligence licensed coach with years of experience in ministry and people development. He currently serves as the lead pastor of the 1 p.m. service at Victory Alabang, where he is passionate about helping individuals grow in their relationship with God and live out their purpose. Prior to his current role, Pastor Sunny served as the senior pastor of Victory Las Piñas, providing spiritual leadership and guidance to the church family alongside his pastoral ministry. He is also an emotional intelligence licensed coach, equipping leaders, professionals, and individuals with practical tools to develop self-awareness, strengthen relationships, and lead with wisdom and empathy. Known for his insightful teaching, relational leadership style, and heart for discipleship, Pastor Sunny continues to inspire and empower people to grow in faith, character, and leadership. On a personal note, I'd like to honor him. Nung na-save siya, hindi pa po ako pinapanganak. So, ibig sabihin, pastor na siya noon pa. Nasa kids church pa lang po ako. But I'd like to honor him kung yung mga ginawa niya into the ministry and pati yung mga... So, nasaksihan ko po yung pagbabago ng hairstyles niya. Galing sa show business, naging rockstar, naging pastor. So, let me now call on Pastor Sunny to preach to us the Word of God.
Magandang umaga sa inyong lahat. Isang karangalan ang kayong makasama and celebrate with you God's faithfulness for 10 years. Now, I could just imagine, kanina tinatanong ko si Malut, ano nga ba ang symbol ng 10 sa scripture? It's a new beginning, right? It's a new beginning. So I do believe that Victory Carmona, ngayon po as you celebrate your 10th year, this will be your new beginning. At yung binasa po kanina sa Isaiah 54, actually kaninang alas 9, hindi ko alam na binasa nyo no? So confirmation. Yung sinasabi po at binasa kanina sa Isaiah 54, makikita nyo doon verses 2 and 3, dalawang bahagi. Yung verse 2, binanggit po yung bahagi natin, bahagi ninyo dito sa Carmona, kung anong gagawin nyo. You enlarge the place of your tent, and sabi, you stretch your curtain, at sabi, do not hold back, and at the same time, you strengthen your stakes, yung peg. Kasi sinasabi, when you do that, then the promise of God is that, you will spread abroad. Right, left, lahat po, kung saan-saan. So I could just imagine, we can start spreading the gospel dito sa Carmona, and this place will really be a small place for you. So you have 5 services. Brother, kailangan mo ng mas malaking lugar para hindi kayo mapagod. Yan Hanap na kayo. Meron na. Oh, kalay mo. Meron na. Alright. Now, also, as I preach ngayon, una sa lahat, gusto ko po munang ipakilala ang aking pamilya. Ito po ang aking pamilya. Ako po ay merong 4 na anak na lalaki. Puro lalaki po ang anak ko. At yung nandun po sa inyong kanan, sa inyong kaliwa, na lalaki, mahabang buhok niya, yan yung panganay ko. Siya ho ang siya ang musical director sa Victory Santa Rosa. Ang kanya pong asawa ay dating campus missionary at sila ho may 2 anak. Yun namang nasa pagitan namin, yung babae doon, hindi ko ho anak yan, asawa ko yan. Baka mapagkamalan yung anak ko. At yung nandoon sa aking kaliwa, nasa may gitna, yun yung pangalawa kong anak na silang mag-asawa po ay parehong graphic designer. He works before sa Japan at umuwi lang po dito. At ngayon po, yun yung anak nila sa harapan. And kasalukuyang buntis sa pangalawang anak, yung pong kanyang asawa. At yung nasa may parting, yung balbasarado ho yan, kanina kasama ko rito, yun ang aking bunso. Siya yung pinakamalaki. At siya yung premature. Pero siya yung pinakamalaki. He's a 3D animator. Gamer ho yan. Yun ang course niya. Gaming. And he's a 3D animator. At yung nandung lalaki sa may banda, pangalawa sa dulo, yung maputi, tanging nakakuha ng kulay ko. Parang paro kayo ng alas 9, tinatawanan niyo ako. Yan o yung pangatlo ko. He's a video editor. Yun naman ang kanyang forte. At ang kanyang girlfriend na doktora ho ngayon. Alright. So, yung pamilya ko, by the way, yung pong mga apo ko, mag-aapat na at lalaki pa rin. So, ang saya-saya namin. Pagka kami ho'y nagtatagpo-tagpo, walang kalungkot-lungkot. Never a dull moment. Praise God. Kasi alam ni Lord ko, konti ang mga waman. Hindi kayo pamilya, hindi nyo naririnig yung ganong apelido. So, kaya gusto ni Lord paramihin. Amen. So, at the same time, ngayon din po ay meron pong gustong bumati sa inyo. Alright, paki-play natin, kapatid. Go! Tihan nyo ba? Yan ho yung gawain na pinamamahalaan natin ng alauna. Yung mga oras de peligro, andyan ho lahat ang mga tao. At makikita po ninyo, nandun sa may kaliwa nyo, yung pinaka-main hall natin sa Alabang. At yung pong nasa may kanan nyo, yung overflow. Dahil hindi na po kasya doon sa main hall. At yan po ay nasa tabi o tapat ng Robinson's Department Store na plano po nating kunin yung ika-4 na, yung 4th level
kukunin na po natin yun dahil maliit na po yung espasyo natin. Magdadagdag tayo ng panibagong gawain doon. Maybe 2 o'clock ang may... ngayon po, under negotiation siya. Hopefully, next year magsimula ang construction at magsimula na rin yung gawain doon. Amen. Praise God. So, exciting po ang ginagawa ng Panginoon. Sige po, palakpakan natin ng Diyos. Exciting po ang ginagawa ng Diyos, hindi lamang sa Alabang, but I believe dito rin po, dito sa Carmona. And gusto ko rin pong i-honor si Pastor Elijah. Alam po ninyo, napakapalad po ninyo for having him and si Carla na pangunahan po ang gawain dito. Let me just speak as a pastor, hindi po biro ang magpastor. Challenging. Many times, may mga kasama kami who are being tempted to quit because of the pressure, especially when they are being misunderstood by the people. But thank God for His grace. Siya ho ang nagsusustain sa amin. And ako po'y personal na namamanik sa inyo. Please always include your pastor in prayer. Kahit po pagka pinagpe-pray nyo yung pagkain nyo, banggitin nyo man lang ang inyong pastor dahil sa gawain at pagkakatawag sa kanya ng Panginoon. At marami sa inyo hindi nakakaalam, dati rin yung nasa showbiz si Pastor Elijah. Iniwan niya ang showbiz para magpastor. But kidding aside, I really admire his love for God and his love for the Word of God. Hindi ho kaila sa inyo yung pinag-aralan niya, no? Meron siyang MA, NAX. And siya ho ay inuudyo ka na kumuha na ng PhD. Alam niyo yung PhD? Phenomenally dumb. But again, always include your pastor. Yun ang aking request sa inyo. Okay. Now, ngayon po ay magpapasimula po tayo ng bagong serye na pinamagatan po nating When We Gather. Sa tuwing tayo nagtitipon-tipon, sa tuwing tayo nagsasama-sama, ano ba ang nangyayari? Typical sa ating mga Pilipino na pakibawas yung treble. Typical sa ating mga Pinoy na gumagawa ng mga bagay-bagay kahit hindi natin naunawaan. Hindi po ba? Ngayon po, naniniwala ako that this is really the best time for us to understand why we do what we do. So that pag kami nagtanong, ba't yung ginagawa yan? Then you know what to answer and how to answer them. So ang tawag po dito, when we gather, is liturgy. Sabihin nyo nga po yun, liturgy. Tinignan ko sa Tagalog kung anong ibig sabihin ng ganda eh. Ang Tagalog ng liturgy ay liturhiya. Parang walang pinagbago eh. So ano itong liturgy? What is liturgy? Again, liturgy comes after letter if. Before letter H. No, but kidding aside, liturgy is the pattern of worship. Pattern. Pag sinabing pattern, ito ang kaayusan, ito ang nangyayari kapag tayo ay nagsasama-sama sa pattern of worship we practice when we gather as a church. So, ngayon po, starting today, when you hear me say the word worship or sa mga susunod pang linggo, it is not just limited to the singing of songs. Okay? Yung ginawa natin kanina during the praise and worship. When we talk about worship, we're talking about the whole service. Kaya tawag natin dito, worship service. Bakit? Because every part of our service is a worship to God. Ito'y pagsamba natin sa Panginoon. Hindi lang during the call to worship and the praise and worship, kundi maging yung mga exhortation, generosity, yung giving, sacrificial giving, is also a form of worship. Yung preaching of the word is also a form of worship. And at the end, when the pastor prays for you, it is still a form of worship. Kaya sinabing worship service. Bakit service? Because you need to understand that we go here not just to receive, but we go here to serve. Now, yun ang isang bagay na madalas na nami-miss out nating mga Kristiyano. Dahil, again, nasanay tayo doon sa dati nating kultura, maybe doon sa dati nating reliyon, na kapag kalinggo, naupo lang tayo, makikinig tayo kung sinong magsisermon. Sa katunayan, ako noon, pagka sermon, lumalabas ako. Kasi sermon na naman ako.
Giyosin na lang ako doon sa labas. Pagkatapos ng sermon, saka ako papasok. Now, many times, we do certain things out of yung attitude na for the sake of. Ba't ka nagsimba? Nakasanayan na lang. Nakagawin na kasi pag di nagsimba, kasalanan. Something like that. But we need to check our attitude and we need to check even how we understand the things that we do. Or else, ang lahat ng mangyayari or lahat ng ating gagawin will just become a ritual. Parang isang seremonya lang. At alam nyo, ang warning ng Panginoon, sabi niya in Mark chapter 15, is that these people honor me with their lips, but their heart is far away from me. And in vain do they worship me. Ibig sabihin nun, we may be singing songs, binabasa natin, we may be lifting up our hands, clapping and everything, but if these things don't come from our heart, then that is vain worship. It's called ritual. Ritual lang yan, o sa ibang kataga, nagpaparaos lang tayo ng linggo sa pagsimba. Okay? So, I hope itong series na ito would change the way we look at the gathering na ginagawa po natin every Sunday. Next week, we'll be talking about the songs. Napakaganda po na ito. Siguro si Pastor Elijah, i-research niya, pangako ko sa inyo, i-research niya to. Paano nagsimula ang music, at paano na-corrupt ang music. And then we'll be talking about other things na ginagawa natin dito. So again, liturgy, every time we gather together, ito yung pattern of worship. Yung iba masyadong structured, yung iba naman very informal. Pagka when you go to big churches, step by step structured yan. Nakasulat yan. Kailangan sundin yan by the book. Yung iba naman, they just flow freely. So regardless whether structured or informal, ang tawag doon, liturgy. Okay? Kaya yun ang ating pag-uusapan. Ngayon, ang tanong ko ay ganito, how does worship forms and shape us? Paano ba tayong hinuhubog at binabago ng ating pagsasama-sama? Where every time we gather together, paano? Nababago ba tayo? Or, again, with the consumerism mentality, it's like, what's in it for me? Ano mapapala ko dyan? Yun lang ba ang ating dahilan? So, in truth, marami po ang gustong maging close kay God. Pero ayaw nila ng commitment. Yun po ang malungkot na bahagi. Many wants to be close with God without commitment. Many hope without perseverance. Umaasa, pero ayaw na magpatuloy ng may katatagan. Sa gitna, tumitirik, umaayaw, at sumusuko. And faith, gusto nila ng faith, without community. The Bible says that faith comes by hearing and understanding the Word of God, and you can do that individually, pero when we gather together, iba ang dynamics kapag tayo sama-sama at pinag-uusapan ang salita ng Panginoon. Mas matindi yung pananampalataya, mas nag-grow, mas nagdi-develop yung pananampalataya natin. Kaya napakaganda po nung binasa nating verses kanina sa Hebrews chapter 10. And to give you a little background nung Hebrews 10, ito po yung pinaka-turning point ng buong aklat ng Hebreo. Hindi po natin alam kung sino talaga ang sumulat ng aklat ng Hebreo, pero kung titignan nyo, ang unang 10 kabanata nito, lalo na yung unang bahagi, ay naghahayag ng kung sino si Kristo at kung ano yung kanyang ginawa. Who is Christ and what He has done. So yun yung doktrina. Pero the last part, yung bahagi ng chapter 10 hanggang sa dulo, chapter 13, it talks about an exhortation or the practical application. Parang ganito, kung ito si Kristo at ito ang kanyang ginawa, ano ang bahagi natin? Ano naman ang dapat nating gawin? So, I love to think this way na ang buhay Kristiyano is really an exciting life. Marami nagsasabi, boring daw ang buhay Kristiyano. Now, sa totoo lang, boring, parang ganun. Boring lang ang buhay Kristiyano pag walang ginagawa. Pero pag may ginagawa ka, exciting.
Pagka napagpapala ang ibang tao dahil sa ginagawa mo, that is exciting. You know? Kaya I really would like to encourage you and I'd like to motivate you, be a blessing every time we gather together. All right? Ayaw nyo? Ayaw na. Again, some of the things that I'll be saying will actually challenge yung mga traditional wrong mindset natin na nahubog noon pa doon kung saan man tayong reliyong galing. Lahat ng reliyon, kung ano man ang reliyon pinanggalingan natin, and regardless of our age, lahat tayo meron ng mga nahubog sa ating isipan, nahubog sa ating mga buhay, na hanggang ngayon, nadadala natin, na akala natin ay tama at okay lang. Pero, dahil ngayong nakakilala tayo sa Panginoon, ang basihan ng lahat ng ating ginagawa ay dapat nakasulat dito sa kanyang salita. Alright? So, ganun po tayo ngayon. And again, kung obserbahan nyo uli yung scripture, it moves from explaining who Christ is and what He has done, yun yung doktrina, to an exhortation. Mamaya makikita nyo. From verse 21, 22, and 23, merong exhortation doon na hinihimok ang lahat. Sabi nga, let us, puro let us. Mamaya makikita natin yan. Which means, pag sinabing let us, hindi sinabing let me. Kundi let us. In short, tayong lahat dapat ginagawa ito. Tignan mo yung katabi mo. Tignan mo. Ngitian mo. Ngiti. Sabi mo, kasama ka doon. Kasama ka doon. Yan. Kaya, ngayon pong linggong ito, gumawa po ako ng titulo. Meron ako title dito sa teaching natin. Ang title ko, Come and Go. Come and Go. Now, alam ko po, dalawa po ang meaning yan na ang naglalaro sa ating isipan. Come and go, ibig sabihin, ang tingin ng mundo, or traditionally, ito yun, that people come and people go. Right? Again, maraming meaning din yun. Pwede sabihin natin, people come and people go, dahil may mga Kristiyano, nagiging church hoppers. Alam niyo yung church hoppers? Palipat-lipat. Now, walang masama sa pagbisita sa ibang gawain, hindi lang ho victory ang pupunta sa langit, at hindi kayo kayang dalhin ng victory sa langit, okay lang na bubisita sa iba, pero dapat meron kang tinatag na home church. Naunawaan niyo po ba yun? Dahil itinuturing tayong halaman ng Diyos. Walang halaman na inililipat mo kung saan-saan at nananatiling malusog at buhay. Lahat, ang halaman, pagka inilipat mo, darating ang time, mamamatay yung halaman na yan. Kaya marami rin yung mga Kristiyanong tumitirik. Bakit? Walang home church. Hindi nakatanim. The Bible says, He that is planted in the house of the Lord shall flourish like a palm tree. They will grow like cedars in Lebanon. How I wish I could preach that. It's a beautiful topic. Being planted in the house of the Lord. Kaya, pipilitin ho namin talaga to break every wrong mindset that we have, paltan natin ito, of what the Scripture is saying. So traditionally, people come and they go. Another meaning of this, ang tawag ko rito, mga Kristiyanong Zimbabwe. Ano yon? Mga Kristiyanong pagsimba, uwi. Puro ganun lang sila. Simba, uwi. Simba, uwi. Zimbabwe. Ayun. Now, hindi po dapat ganun. Dapat ang attitude natin is that when we come together, what can we learn? And then after learning this, how can we apply this? And how can we be a blessing? So, ang gusto kong sabihin ngayon, itong titulong ito, biblically, ito yun. As believers, we come together to study. And this is what we're doing right now. We come to study and be transformed. You see, the God that we serve is a God of transformation. He's always in the business of changing lives. Before I came to know the Lord, at bago ako nagpastor, I'm a successful businessman. I'm a pharmacist, actually. I sell drugs.
Wala akong desire for God, although pare ang nagpalaki sa akin, at typical naman ang nanay ko, ang sinundan kong kapatid, dating seminarista, na siya yung unang na-born again sa amin, at yung panganay naming kapatid, tatlo lang kami, panganay naming kapatid, presidente ng organisasyon doon sa simbahan namin. So, ganun kami kabay. Ako, altar boy ako. Mabait ako eh. You know? At ang paniwala ko, kaming mga sakristan, ang pangalawang pinakamalapit sa Diyos. Dahil ang turo sa amin, ang pari, ang pinakamalapit, lagi kaming kasunod, so kaming pangalawang pinakamalapit. So, pero hanggang doon lang. Hanggang doon lang. Nagsisimba ako pag linggo, pagkatapos, wala na. Bakit? Tapos na yung aking obligasyon. Tapos na yung aking ritual. Pero, again, papalitan natin ito ng tamang kaisipan. So, meron po akong isang statement na sasabihin sa inyo na ito po ang magiging, ito yung takehome nyo. Ibig sabihin, ito yung maiuwi nyo. Yung maiuwi nyo, yun yung Nihongo, takehome. Take home, yun. Pero kasi pag nagpunta kayo sa Japan, ang pronunciation doon, takehome. Okay. So, kalimutan nyo na yung sabihin, wag lang ito. At ito yon. Every gathering with God prepares us for every mission from God. Every gathering, sa bawat pagtitipon natin, na kasama ang Diyos, ay inihahanda tayo para sa misyon na mula sa Diyos. When we talk about mission, we're just talking about going to other nation. The first time na nag-mission ako was way back nung nag-aaral pa ako sa School of World Mission, 2005, sa Myanmar. And ngayon po, I coordinate sa missions ng Alabang. Kagagaling lang namin last year sa Armenia. It was actually my second time sa Armenia. The other year, galing po kami sa Hong Kong, sa Tungchung, for a mission din. Pero when we talk about mission ngayon, we're not just talking about pagpunto sa ibang bansa. You see, wherever you go, that is a mission field. A person with Christ is a missionary. And a person without Christ is a mission field. So, paglabas nyo pa lang dyan, ang dami yun ang makikitang pwede nating bahaginan ng mabuting balita ng pagliligtas ng Panginoon. Kaya, dito ngayon, pag nagtitipon tayo, lahat ng napag-aaralan natin, napapakinggan yung ipinipreach sa inyo ng inyong pastor, sa inyong mga small group, lahat ng ito ay dapat hindi lamang nananatili sa ating notebook. Hindi lang nananatili sa ating isipan, kundi kinakailangan itong isapamuhay. Kaya nga sabi ni Santiago, we have to become doers of the word and not just hearers only, deceiving ourselves. So, kailangan maging tagapagsagawa tayo. Tingnan mo ulit yung katabi mo. Mukha bang doer yan? Bakit yung iba sa'yo? Tinignan nyo, tapos sumimangot na kayo. Alright. Hopefully, magiging doer yan. Alright. So again, every gathering with God prepares us for every mission from God. Now, that is how worship should affect yung beyond Sunday natin. Ganun dapat tayo mag-isip palagi. Yun ang ating mindset. Yun ang frame of mind natin. Yun ang perspective natin. Binanggit ko kaninang umaga, meron akong paborito lagi sinasabi, perspective precedes performance. Ibig sabihin, kung ano ang pananaw mo, tingin mo sa anumang bagay, doon nakabase kung anong gagawin mo. If your perspective of God is tama, that God is holy, that God is great, then you will always look at God that way at ang iyong worship mag-iiba. Pero if we don't see God ng tama, then we will not worship God ng tama. Naunawaan niyo po ba yun? Every aspect ng buhay natin, kahit sa pamilya mo, if you value your family, if your perspective sa pamilya mo is a priority next to God, then you will always prioritize your family over other things. So, it's a principle. Kaya ganon. Kaya ngayon, yun ang challenge na gagawin namin. We will try to change your perspective. At i-align natin yan sa kung ano sinasabi ng Scripture, especially when we gather together. Are you still here with me? Konti na lang ang nandito kasama ko. Okay. Now, also,
if you will take note nung binasa nating scripture, the passage is built around tatlong exhortation. Okay? Yung tatlong exhortation na to, nagaling sa isang pundasyon. Ano ang pundasyon? Sino si Kristo? Anong ginawa niya? Anong exhortation dito? Mamaya, isa-isa natin. Yung tatlong let us. 21, 22, 23. Puro let us, let us, let us. Again, hindi let me, kundi let us. Kasama tayo. In short, with all these things, ngayon, yung liturgy, yung pattern of worship, yung mga ginagawa natin dito, ito ang humuhubog sa atin to become a community of faith. Right? So, hindi lang ikaw ang nahuhubog, kundi tayong lahat sama-sama together. Willing ka bang mahubog kasama yung katabi mo? Ay, Pastor, kung ito lang naman kasama ko, pwede ba? Huwag na akong hubugin. Ilubog mo na lang ako. Huwag mo na ako hubugin. You know? Bahagi yun eh. Isn't it ironic? Naisip ko lang, isn't it ironic na, kasi may nagsabi nun, tayong mga Kristiyano, narinig nila tayo sundalo ng Diyos, di ba? Army of God. Pero may nagsabi, tayo daw mga Kristiyano bilang sundalo ng Diyos, ang pinaka-nakakatawang sundalo. Alam niyo bakit? Sabi niya, kasi tayo daw nagbabarilan. Tayo nagsisiraan. Tayo nagagalit-galit. Tayo. Nakakalungkot itong pakinggan yun. Hindi po dapat. No, bakit? Again, bakit nangyayari yun? Because number one, we're living in a broken world. Namumuhay tayo sa mundo ngayon na nasira dahil sa kasalanan. But it does not mean na sisirain tayo bilang magkakapatid. Dumarating yung time kahit sa normal na pamilya na ang magkakapatid, hindi nagkakaroon ng di pagkakaunawaan, pero hindi ito sanhi para tayo maghiwa-hiwalay at magkasamaan ng loob. Alam mo ibig sabihin nung sama ng loob? Yung loob nyo masama. Oo. Pero nyo, pagka kayo may sama ng loob, sinong nahihirapan? Kayo. Dahil ayaw niyong makita yung taong kinasasama niyo ng loob. Ayaw niyong marinig yung pangalan. Diba? Marinig yung pangalan, nagbubuhol na hininga mo. Para kang toro. You know. Hindi po dapat ganon pag tayo nagsasama-sama. Nakaranas na po ba kayo na kayo ay iwasan ng kapatiran sa anumang dahilan? Di ba? Awkward yung feeling na ganun. O kung hindi man kayo ang iwasan, kayo ang umiiwas sa ibang kapatiran natin. Ay, hindi sa inyo dito sa Carmona. Sa Alabang yung ganun eh. Yung alauna, ay naku po. Yung daming yun, yung nakita nyo kanina, naku. Exciting. Walang tigil ang counseling. Okay, so sabi ko nga, ang liturgy, ito ang humuhubog sa atin into a community of faith. Kaya sa totoo lang, ang sarap kasama ng kapwa Kristiyano eh. Di ba? Bakit? Sa labas, ano maririnig mo? Puro mura. Puro masamang balita. Di ba? Sa labas, ano maririnig mo? Magbasa ka ng Facebook. Ano makita mo? Puro galit kay ganito, galit kay ganyan. Kaya ako hindi na ako nagbabasa ng Facebook. Sa totoo lang, madalas, tinatamad na ako. Bakit? Kasi kahit kami, or ako, pag ako nag-comment, nag-reply, may nasasabi sila. Pag hindi ako nag-comment at nag-reply, may nasasabi pa rin, abay, saan ba ako tatayo? Sa totoo lang, ganun kagulo ang mundo natin. Kaya tayo inilagay ng Panginoon bilang gawain niya. As a church, we are placed in the midst of a broken world, in the midst of a chaotic society, in the midst of a magulong kapaligiran. Bakit? Dahil tayo lang ang may daladala ng tunay na kapayapaan. At yun ay galing sa Panginoon. Amen. Kaya, we become instruments of peace. Pag nakikita ka ng tao, nagkakaroon siya ng peace. Hindi siya napipisti pag nakikita ka. Amen. Are you still here?
Okay. Now, let me also speak this principle. What we repeatedly do in worship teaches us what to believe, how to live, and who we are together as God's people. Let me say it again. What we repeatedly do when we gather together in worship, anong ginagawa na ito? Tinuturuan niya tayo kung ano ang ating dapat paniwalaan, kung papaano tayo dapat mamuhay, at kung sino tayo na magkakasama bilang mga hinirang ng Diyos. Yun yun. Kaya nga, ito ang umuhubog maging sa ating mga habits. Yan ay, yung mga nakasanayang gawin, yung mga habits natin and desire. So, we become what we repeatedly do. Kunyari, when we gather and we engage sa worship because you understand who God is, when we engage in worship and we do that repeatedly, what do we become? We become worshipers. When we gather together to pray repeatedly, what do we become? We become warriors, not warriors. Amen. When we gather together and we become a blessing repeatedly, what will God do? He will bless you all the more. Why? Because the Bible says, if God finds you faithful sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan ka niya ng mas malaking bagay. So we become kung anong nais ng Diyos when we do things repeatedly together. Natuturuan din tayo how we ought to live. Diba? Kaya, alam nyo, I don't know how you feel, pero ako natutuwa ko when people at times would correct me and rebuke me. Enjoy ba kayo pagka kinokorek kayo? Or sino ka? Sino ka para i-correct mo ko? Ha? Sino ka? Buti hindi siya sumagot. Hindi ako sinuka, pinanganak ako. I mean, listen. Now, I make it sound comic, but this is true. Matuwa ka kapag may nagko-correct pa sa'yo. Ibig sabihin, may taong interesado pa sa'yo. Matakot ka pag pinababayaan ka sa ginagawa mong mali. Ibig sabihin, ayaw ka nila makasama sa langit. Kaya, mahalin nyo yung nagko-correct sa inyo. Wag yung, what do you call that? Wag kayo magre-react. You respond. Because that is part of the things that takes place when we gather together. Especially pag preaching. Sa totoo lang. You see, listen, dami kong principle dito, brother. Truth will always offend the guilty. Baptisto. Malapit. Truth, yung katotohanan, will always offend the guilty. Truth hurts, but it does not harm. Kaya mag-preach. When the Word of God is being preached, whether we like it or not, tatamaan tayo. Trust me. In fact, bago kayo tamaan sa preaching namin, kami muna tinatamaan. Because as we study the Word of God, many times, God is already correcting us and rebuking us. Amen. Kaya, ganun kahalaga pag tayo nagsasama-sama. Alright, let's go to the scripture. Ano ba ang ginawa ni Kristo? If you're going to read in verses 19 hanggang verse 21, okay? Pag binasa niyo yan, makikita niyo dyan yung ginawa ni Kristo. Na yung kanyang sakripisyo, sa pamagitan po ng pag-aalay niya ng kanyang buhay, especially ng kanyang dugo, at siya bilang ating high priest, ang ating dakilang saserdote o pari, para mas maintindihan natin. Now, para mas maintindihan din natin ito, gusto ko yung bigyan ng background. In the Old Testament,
hindi lahat ng tao or hindi kahit sino pwedeng makalapit sa Diyos. Ang nakakalapit lang nun sa Diyos ay ang mga pari. Well, kasi pag narinig natin yung pari niya, iba yung nasa isip natin dahil yung nakalakhan natin, pare. Pero, yung mga pari, nung lumang tipan, yun ay inassign lang sa isang tribo. Yung tribo ng mga mananahi ni Levi. Sila yung original na, gumawa ng maong. Baka mamaya, yun ang matandaan nyo. The tribe of Levi were the priests of God. And ang ordinaryong tao, hindi pwedeng makalapit sa Diyos. Because God is a holy God. Yun yung kinakanta natin. God is a holy God. God will never tolerate sin in His presence. Kaya pag lumapit ang ordinaryong tao during that time, patay kang bata ka. Kaya ang ginagawa nila, gumawa sila ng batas na ang makakalapit lang sa kanya ay yung tribo ni Levi, yung mga priests, at paglapit yan, kunyari ako, gusto kong lumapit sa Diyos, lalapit ako sa pare, at sasabihin ko, eto yung mga kasalanan ko, sasabihin ng pare, akin na yung alay mong animal, yung hayop na yung iaalay. Papatayin yun, and everything, the ritual, and then bibigay sa pare, at yung pare ibibigay sa high priest, at yung high priest papasok sa dakong kabanal-banalan para ialay yun doon sa Ark of the Covenant, nang sa ganon, ikaw ay mapatawad. Grabe ang hirap nun. Kaya alam nyo ba, ang mga priest nun, especially the high priest, pag pumasok yan, doon sa Holy of Holies, meron niyang tali. At saka may kalembang yan. May mga bell. Bakit? Dahil pag pumasok yung high priest doon sa Holy of Holies, at yan ay may kasalanan, patay kang high priest ka. At pag namatay yung high priest, yari yung offering mo. Naintindihan niyo ba? Kaya pag naglalakad yung kumakalembang yung narinig nila yung Now, pag nawala yung kalembang, yung tulong ng kalembang, hinahatak na nila yung lubid. Bakit? Patay yung high priest. Now, sa totoo lang, nadala natin yung ganung ugali. Di ba? Marami sa atin, hindi basta makalapit sa Diyos. Kailangan may padrino. Tama po ba? Kaya lumalapit tayo sa pare. Alala nyo, relay natin. O kung di man sa pare, lumalapit tayo sa nanay. Bakit? Di tayo makalapit ng diretsyo eh. Now, yun yung lumang tipan. Thank God, sa bagong tipan, ang sabi rito, dahil sa sakripisyong ginawa ni Jesus, inalay niya ang kanyang dugo. And the Bible says, without the shedding of the blood, there is no forgiveness of sin. And He did that once for all. Minsan niya lang ginawa yung pag-aalay ng kanyang dugo at buhay, at siya ang ating dakilang saserdote, at nung nangyari yon, ngayon yun sabi, nakakapasok na tayo. Anytime, any place. Isn't that good? Na hindi mo kailangan mag-antay ng linggo para lang pumasok sa presensya ng Diyos. Hindi mo kailangan mag-antay ng linggo para mag-pray ka o ipag-pray ka. I mean, could you imagine kung nag-aantay ka pa ng linggo para para kung nagkasakit ka ng Lunes, mag-aantay ka pa ng linggo? Baka hindi ka umabot ng linggo. Baka pag linggo, sasabihin nila, meron na po tayong memorial service. At saka ako sinasabi ko, alam niyo kami mga pastor, ang day off namin, Lunes. Kayo, kumbaga, ang sabat nyo, linggo, yun ang busiest day namin. Kami ang sabat namin, Lunes. Kaya pag Lunes, bawal mamatay. Walang magmi-memorial sa inyo. Gusto rin ho namin magpahinga dahil ayaw naming mamahinga ng maaga. Again, going back, ito yun eh. Dahil sa ginawa ni Jesus, ang sinasabi, ang tinuturo sa atin dito is that nagkaroon tayo ngayon ng access sa Diyos. Hindi ba napakaganda na hindi natin kailangan ng padrino para makalapit sa Diyos? Tayo mismo. Pastor, papakinggan ba ako ng Diyos? Oo naman. Anak niya eh. Walang magulang dito na ayaw pakinggan ng anak pag may sinasabi. Walang magulang, kahit gano'ng kakulit ang anak natin, natutuwa tayo pag sila ay nakikipag-usap sa atin.
Now, ganun din po ang ating Ama sa Langit. Tuwang-tuwa siya sa tuwing tayo lumalapit at nakikipag-usap sa Kanya. Bakit? Alam nyo, namimiss na kayo ng tatay nyo. Kailan yung huli nyo siyang kinausap? Namimiss niya na kayo. Narito pa ko ba kayo? So, binuksan ni Jesus yung daan. Sabi rito, He opened the new way. Bagong daan ang binuksan niya, hindi dating daan. O, ayun o. Di ba? By a new and living way. Bago. Hindi dati. Galing dito. Okay. So, ang tanong ko, if we now have access to God, anong pumipigil sa atin para lumapit sa Diyos? Ba't di tayo lumalapit? Bakit pag may kailangan tayo, punta pa tayo kay Pastor? Pastor, pag-pray mo ako. Now, don't get us wrong. We love praying for you. But you see, sinasabi namin, ang prayer namin, walang pinakaiba sa prayer nyo. Pareho tayong pinakikinggan at sasagutin ng Diyos. Amen. Pero syempre, mas maganda yung may ka-agreement ka. Dahil sabi rin ng Biblia, if two shall agree, as touching on anything, it shall be done. So, but still, the point is, we can all come before God. Kaling na itong pribilege. Ewan ko sa inyo mga kapatid, pero ako, na-excite ako rito, na-encourage din. I'm also preaching to myself. Okay? So, ano ba ang nahuhubog sa atin pag tayo nagsasama-samang ganito? Anong napoporma sa atin? Una, worship forms our relationship with God. Hinuhubog na ito yung relasyon natin sa Diyos. Sa tuwing tayo nagsasama-sama, dahil wala tayong ibang ginagawa dito, kundi lahat patungkol sa Diyos. Pag sumamba ka, tungkol sa Diyos. Pag nag-preach, tungkol sa Diyos. Maging sa giving, tungkol sa Diyos. Pagdating sa dulo, when the pastors pray for you, tungkol pa rin sa Diyos. Nadidevelop, nahuhubog yung relasyon natin sa Diyos. Yun yun, kaya tignan nyo, sabi, yung unang let us, 22, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, with our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water. In short, ang sinasabi ito, lumapit tayo ng may kumpiyansa, ano ba yung confidence sa Tagalog? Ha? Yun, lakas nyo lang. Yun. Hindi ko rin natin. With confidence. Ibig sabihin, pagka lumapit tayo sa Diyos, yung, Lord, baka naman po. Pray nyo. Ano yung prayer natin? Lord, sana naman. Now, garal tayo ng konting Pilipino. Pag ginamit mo ang katagang sana, ano ibig sabihin nun? Di ka sigurado. Tama, mali? Tama. Para tayo mag-pray. Lord, sana naman. Now, pakinggan nyo. Kung ang pinapanalangin natin ay nakita nyo ng pinangako sa salita ng Diyos, tanggalin mo na yung sana. Bakit? Yun ang pangako ng Diyos sa'yo. Lord, sana naman punan mo ang pangangailangan ko. Anong pangako ni Lord? God shall supply how much? Sinabi ba some? Majority? All your needs. Now, let me qualify that. Ang pangako niya, He shall supply all your needs, not your greeds. Iba yung kailangan sa gusto. Na, hindi ko sinasabing hindi bibigay ng Panginoon ang gusto mo. Dahil sabi rin ng Biblia, if you delight yourself in the Lord, He will grant you the desires of your heart. Pero, isa, Lord, kailangan ko ng cellphone. Luma na yung cellphone ko. Huwag na nga yan. Huwag na. Walang makarelate, brother eh. Lord, gusto ko yung iPhone 19. Ano na ba yung app? Hindi ko na rin nasusundan yung iPhone eh. Kung anong number na eh. Sa sobrang dami. Now, in short, again, it is an honor and a privilege to come before God. You know why? It's an honor and privilege even to worship God. Alam niyo kung bakit? Ang mga tunay lang
at totoong nakasasamba sa Diyos ng tama ayon sa salita ng Panginoon ay yung mga taong napatawad at tinubos niya sa kasalanan. Ganyan tingin nyo. I'm not talking about the practice. I'm not talking about participation. Anyone, whether believer or not, whether saved or not, anyone can sing worship song. But only believers can genuinely worship God. Why? Because once you understand yung sakripisyo ni Jesus para lang patawarin ang kasalanan mo, hindi ko alam kung anong pipigil sa'yo para hindi sumamba sa Diyos. You see, our God is worthy of worship. Who are we to come before God? I mean, God, without us, God is still God. Walang mababago. But without God, we're nothing. Now, let me just encourage you. Huwag niyong tipirin ang pagsamba niyo sa Diyos. Many times we want the best from God, but we're not willing to give our best to God. Again, hindi dito yon, sa alauna yon, alamang. Dito all out pag nag-worship di ba? Di ba? Hindi. Well, again, I make this sound comic, but really, I'd like to check every heart right now. When it's time to worship, engage in worship. Understand the lyrics. Holy. Our God is a holy God. And because He's holy, walang kasalanan pwede sa Kanyang presensya. And yet, because of what Jesus did, binigyan Kanya ng passes na makapunta sa Kanyang presensya. Ba't ayaw mo? Anong pumipigil sa'yo? Pag naglaro ang gilas, come on! Come on! Pag nakashoot yung paborito, Pero pagdating sa praise God. Hello? Iyak ko na. Truth hurts. But it does not harm. Because I believe God wants to change you and me. Sabi ko kanina, when we gather together, God is transforming us. Amen. Amen, Pastor. Ako na nga lang mag-aamin sa sarili ko. Amen, come on, preach it, Pastor Sunny. You see, worship deepens our communion with God. Napapalalim nito yung ating pakikipag-usap sa Diyos. Kaya, tanong ko, sana'y walang pumipigil. At alam niyo, sabi ng mga awit sa Psalm 115, we become what we worship. Pag ang tao ang sinasambay pera, anong tawag natin? Nagmumukhang. It's true. Hindi lang kasabihan nyo. But when we engage ourselves to worship God, we become like Him. We are being transformed into His image from glory to glory, faith to faith, and strength to strength. Yun ang hinuhubog ng worship sa ating buhay. Pangalawa, worship forms our belief. Sabi sa verse 23, let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. What does it mean? Worship strength and pinalalakas nitong ating pananampalataya at yung ating pag-asa. When we engage ourselves, kunyari, as we gather, when we engage ourselves in worship, in hearing the preaching of the word, alam niyo, yung pinaniniwalaan natin, una, itinatama niyan. Pangalawa, mas tumitibay. Because the Bible says faith comes by hearing. And hearing the Word of God. Or literally, faith comes by hearing and understanding the Word. Kaya nga, si Pastor Elijah, pag nagtuturo sa inyo, hinihimay niya. Bakit? Kailangan natin maintindihan.
Dahil kung di natin maintindihan, walang pananampalatayang papasok. Dahil pag di natin naintindihan, at di tayo nakikinig, paano magkakaroon ng pananampalataya? Amen. Even when we worship, when you engage yourself in worship, sa mga lyrics pa lang, pag inuunawan nyo yung lyrics, I surrender. What do we surrender to God? Amen. So, yun yung sinasabi natin. Now, we don't just express our belief in worship. Hindi lang natin inihayag ang ating pinaniniwalaan sa pagka tayo nagsasama-sama o pag tayo sumasamba. But we learn, tayo natututo, and we strengthen our belief through worship. Yun yung prinsipyo na tinuturo. You see, God's faithfulness sustains our hope. Kaya, hindi man agad sumagot ang Diyos sa panalangin nyo, hindi ibig sabihin, hindi tapat ang Diyos. Dahil ang Diyos ay may sariling timing. Hindi tayo ang nagdidikta sa Diyos. Lord, gusto ko ng pasensya, ngayon na. If you're praying for patience, pagka magtaka ka, magpadala sa iyo ang Diyos ng mga tao na susubok sa pasensya mo. Kasi yun ang pinagpe-pray mo. If you're praying for love, abay, humanda ka sa mga taong di ka ibig-ibig na ipapadala sa iyo. At unang papadala sa iyo, yung may utang sa iyong di pa nagbabayad. Sabi na, you want love, ha? O nga, eto. Dahil dun mo lang malalaman yan. Amen. So, in short, tayo pong mga mananampalataya, i-anchor natin, i-angkla natin yung ating sarili sa mga pangako ng Diyos, hindi sa mga pangyayari. Again, ang mga pangyayari, nagbabago yan. Ang Diyos hindi. Amen. Yun yung sinasabi ng Biblia. Lahat ng nakikita natin, nagbabago. Panandalian lang. Pero hindi natin nakikita, yun ang nagtatagal, magpasawalang hanggan. At yun ay walang iba kundi ang Diyos at ang Kanyang salita. Amen. So ano hinuhubog ng worship sa atin? Una, hinuhubog yung alin? Relasyon natin. Pangalawa, hinuhubog alin? Yung ating pananampalataya. Pangatlo, worship forms our community. When we gather together, we become a community of faith. Mas masarap kasama ang mga taong pareho kayo ng pananampalataya. Kasi nag-a-agree yan sa'yo. Pag di kayo pareho, kukontrahin ka niyan. Pag sinabi mo, uy, alam mo, pangako ni God, so He will supply all our needs. No, supply, bakit niya? Wala pa. Yun ba yung mga gusto yung kasama? Uy, sabi ni Lord, dinala na ni Jesus lahat ng karamdaman natin at sa pamagitan ng kanyang mga latay, magaling na tayo. Bakit ito? Nararamdaman ko pa, masakit pa yung balakang ko, tsaka yung tuhod ko. Tapos ako din eh. Again, if two shall agree, so be it, according to your faith. No. But as believers, kaya nga, ang ganda nito, men. Sana nakikita nyo yung implication nito. Paano tayo hinuhubog, maging yung ating pag-iisip. Kaya, mas sumasang-ayon tayo sa salita ng Diyos, sa pangako niya, kahit hindi pa natin ito agad nakikita. So, again, sabi sa verse 24, and let us consider how to steer up. Sabi nyo nga, steer up. Hindi sinabi ng let us consider steering one another. Nang-i-steer ka lang kwentong barbero. Hindi. Sabi ito, i-consider natin. Ibig sabihin ng consider, to think carefully. Pag-isipan mo itong mabuti. To pay attention. Give deliberate consideration, so to speak. Yun yung sinasabi. And then, how to steer up one another to love and good works. Ano yung sabihin ng steer up? To provoke. To encourage. To spur. Kahit nanalo ang Knicks. Come on. To motivate. Yun yung ibig sabihin nun. Ngayon, ang sinasabi rito is this, udyukan natin
ang bawat isa na gumawa out of love at ng mabuting, ng good works. Huwag nating udyo ka na, uy, Mare, alam mo ba sinabi sa'yo? Ha? Ay, naku, kung ako sa'yo, ay, pag nakita ko sa bunutan mo, ang kilikili niyan. Hindi, sabi, you stir up in love and good works. Na kahit na may nagsabi sa'yo na, ito yung ginawa sa akin ni ano. Mare, patawarin mo na yan. O, wag mong kimkimin sa puso mo. Ikaw ang mahihirapan. Alam niyo ba, pag meron tayong unforgiveness, hindi naman yung kagalit natin na nahihirapan kayo. Bakit? Lumiliit ang mundo niyo. Ayaw niyo siyang makita. Pag tumabi sa'yo, lilipat ka ng ibang upuan. Lalo na pag ang inupuan niya, yung upuan mong pinirmahan mo nang sa'yo, mula pa nung nagsimula ang mundo. Ano pa? Ayaw mong marinig yung pangalan niya. Nagbubuhol ang hininga mo. Sino nahirap? Samantalang yung hindi mo pinapata, ang saya. Ako kaya lang naman masaya yun. Sino nahirapan? At sino natatawa? Hindi demonyo. Bakit? Tamo to, mag-sister, okay, Alam nyo, tayong mga ka-basic. Ka-basic tayo. Brothers and sisters in Christ. Yan yung basic. Ka-basic. Wala nang alas 9 yun. Alam nyo, napakapalad nyo. Hindi ko nabanggit yung kanina alas 9. Tsaka, by the way, tayo mga Kristiyan, hindi tayo niniwala sa swerte. Bakit? Malas yun. Alright. Now, in short, what the scripture is telling us, we should be intentional. Sabi niyo intentional. We should be intentional helping one another na lumago sa Panginoon. Dapat ginagawa natin dito intentional. When we pray for one another, it should be intentional. When we encourage one another, it should be intentional. When we help one another, it should be intentional. Sometimes you don't have to wait for the time. Kung walang time, you make the time to do these things. Yun po ang tinuturo sa atin. So in short, worship creates community of encouragement and mission. Nakita niyo na po ba yun? So, now, i-cap up na natin. Tapos na ako sa introduction. Ito na yung teaching ko. Nakalapit na tayo sa Diyos. We have drawn near. Pinanghawakan na natin at hindi tayo nagsawa at hindi tayo nag-aalinlangan sa inihahayag nating pag-asa. Yung kanina yun, yung sa confession of faith. At ngayon, na-encourage na natin ang isa't isa habang magkakasama tayo. What's next? What's next? Now, we go out there and apply everything that we have learned here. Haven't you noticed, we don't say, you are now dismissed. No. We always say, we sent you. We sent you. Hindi namin kayo dinidismiss, we sent you. Why? Because everything that we have received here must be shared sa labas. Every transformation na ginawa sa atin ng Panginoon dito, dapat makita nila yung pagbabagong iyon sa labas. Amen ho ba? We're going to leave this gathering to live out love and good works to the world. Kaya, again, going back to sa title ko, we come and we go. We come to study and learn and be transformed, and now we go as transformed, sharing the good things that God has done in our lives. Amen. Kaya sabi ko, every gathering with God prepares us for every mission from God. Lahat ng ginagawa natin dito, dalawa lang ang patutunguhan niya. Maluwalhati ang Panginoon at makaabot sa ibang tao. Now, my challenge for you is this. When we gather together, this is not just informational or informational, yeah. But it is transformational. Nababago tayo. Don't just attend the gathering, engage in it. And before you leave today, encourage one person. Tingin ka sa paligid niyo.
Tingin kayo. Tignan nyo lahat. Mga tao. Tignan nyo. Lord, sino ang gusto mong encourage ko bago ako umalis? Yun ang dapat na tanong natin. Hindi basta tayo alis. And next week, kung di pa man mag-rapture, come expecting to be changed and live committed to make a difference in the lives of other people. Church is not an event we attend. It is people God is forming. This week, don't just come to church. Be the church. Father, we thank you for your word. Your word will never return to you empty, but will accomplish everything that you pleases and prosper the thing whereto you sent it. And so God, in and through this church, may you be honored and may you be glorified. And Lord, as you have promised them, the expansion, the spreading forth, let it be done according to their faith as they do their part in enlarging the tent, stretching the curtains, and not holding back, but strengthening the stakes. So, Father God, have your way in each and every one of them. In Jesus' name. Thank you, Pastor Sunny. Let me stand. We're gonna pray for Pastor Sunny. Ask Leo to stretch our hands. So how many of us blessed with the word of God through Pastor Sunny? Let us stretch our hands to Pastor Sunny as we pray for him. Panginoon, muli salamat po, Panginoon, sa iyong salita na inihayag mo sa iyong sambahayan sa pamamagitan, Pastor Sunny, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, ikaw ang nakakakita ng kanyang puso at ikaw ang nakakaalam, Panginoon, ng kanyang mga iniisip. Dalangin ko, O Diyos, na sa bawat araw na kanyang patuloy na pagsamba sa inyo, Panginoon, ikaw ang matunghayan at ikaw ang masunod, O God. Salamat po sa buhay ni Pastor Sunny at sa marami pang buhay, Panginoon, na aabutin mo sa pamamagitan niya, O Diyos. Dalangin po namin ang kalakasang pisikal, espiritual at maging emosyonal, Panginoon. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang mga probisyon na inihanda mo para sa Kanya. At Panginoon, salamat sa kung saan teritoryo mo man dalhin ng kanyang mga paa. Naniniwala kami, Panginoon, na ikaw magbubukas ng bawat tarangkahan, ng bawat pintuan upang ang iyong salita ang maihayag. Dalangin ko rin po sa kanyang pamilya, O Diyos, na ikaw ang patuloy na magbuklod. Pag-ibig mo ang patuloy na gumitna. At Panginoon, ang biyaya at grasya mo ang patuloy na yumakap sa kanila. Salamat po sa kanyang buhay. Salamat po sa liderato na inilagay niyo sa kanyang mga balikat, O Diyos. Salamat po, Panginoon, dahil isa siya sa mga instrumento mo kung saan nahahayag ang iyong salita. Muli, O Diyos, tinataas namin ang aming mga panalangin sa iyo through Pastor Sunny, Panginoon. Salamat po sa buhay niya at sa kanyang pamilya. Ito ang aming dalangin na may papurit pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sige po, let us pray. As we go, let me bless you. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up His countenance upon you and give you peace. And send you off in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Sabi nga ni Pastor Sunny kanina, di ba? Yung napakinggan natin dito, dadalhin natin sa labas. Now, I send you off. Go and make disciples. Thank you, everyone. See you next week. May konti po tayong food sa labas. Pwede po tayo magsalo-salo. Marami pong salamat. See you next week.
Will you come alive? This is the sound of heaven, sons and daughters.